Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan. Kapag Leo, this reading is for you. June 21 to 27, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, yung subscriber cross watcher at sa mga bagong pasok din. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ay May. Vice versa tayo ha, general reading. Gawin yung guide yung mga warning. I-reverse nyo ha, hindi dapat iwasan nyo kasi i-reverse nyo siya. Meron kang 3, 26, 27, 29, dalawang 29 mo. Tarot reader ka ba? Okay. Meron kang Libra, Gemini, and Aries. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka na connected sa kanila. Well, when it comes to sa mga sinabi ko, siguro this week is mas magiging very hungry ka, no? Mas magiging very active ka, mas may mga bagay na talagang pag-iisipan, na doon din yung point na mas magiging very powerful or very creative ka this week, no, sa iba sa inyo. Handun din yung strong emotion mo sa lahat ng gagawin o sa lahat ng action and movement mo na gagawin mo this time. And also, syempre, andito yung point, no, na may mga sitwasyon daw na parang kasi meron kang iniisip o something you want to structure something into your life, pero parang either nagdadalawang isip ka doon o hindi siya natutuloy or pinagpapaliban mo, no? May mga ganong sitwasyon ka daw sa buhay mo, no? Or sa iba naman sa inyo is may mga bagay na mahata ka sa nakaraan. Andito rin yung point na pwede may mga pag-aaralan kayo, aaralin, aalamin, sisiyasatin, or may mga kinakailangan na gano'n yung gawin nyo, no? Ang sinasabi rin dito. Kumbaga, sa iba is, you need to commit sa situation mo or kailangan mo talaga ng manindigan o kailangan mo na paninindigan at mag-take action sa mga desire mo sa buhay mo. By this week, ang nakikita ko sa iba sa inyo is there's a journey of changes happen into your life. Magkakaroon ng pagbabago. No, nandun yung point na yon. Andun yung point na may mga bagay kang iisipin, magsisik in ka ng mga information, may mga bagay na magkakaroon ng transformation, at andun na rin yung action na gagawin mo, no, sa buhay. Sa iba naman is, yun nga, tulad sabi ko, movement, no, yun. Ang nakikita ko rin sa inyo kasi dito, either magkakaroon ka ng connection sa dalawang babae, or pwede rin na may babae na bago na magko-connect sa'yo, or may isang babae is maaaring kilala mo na, tapos maaaring ko-connect siyang muli sa'yo. Kung maring na siya sa'yo ngayon, mas ko-connect ulit sa'yo, pwedeng naado sa point na yun, ano? Pwede makaka-receive ka sa kanya ng mga communication, or news, or letters, or ano ba yun? Text message? Letters to text message, wala lang letters ngayon. May letter pa ba sa ngayon? Yun ang nakita ko sa iba sa inyo. Sa iba naman is, there's a vehicles. Hindi ko alam in what way when it comes to vehicles. May mga darating ba na papers and documents related to a vehicles? Kung ano basta may gulong o kaya related ba siya sa travel mo, aayusin mo ba, ma-receive mo, or may mga asikasuhin ka, no? Kung saang aspeto ng buhay mo yan yung papers and documents, o may darating sa iyo. Pwedeng nahado sa point na yon. Sa iba naman, ang nakikita ko sa iyo dito is mas mahilig kayo sa kape or mga ocha, tea, ganyan. May mga ano ka parang hindi ko alam kung bakit, parang ang hilig mong mag-research, or maybe ano ka lang talaga, thirst of knowledge, pwedeng na doon sa point na yun, no, sa iba sa inyo. May mga isusulat, i-write, i-speech, or may mga didesisyonan ka daw this time. Okay na, kailangan ano. Decision making related pa rin siya sa ano siguro sa trabaho mo, sa mga actions and movement mo, kailangan siguro aksyonan, or may mga news na darating sa iyo, ganyan, or baka naman yung documents na sinasabi ko yun yung talaga yung trabaho mo, o may asikasuhin ka na, mga ganun sitwasyon. Yun ang nakita ko. Magkaroon ka ng questioning, quarrel, quarrent sa
isa o dalawang babae. Or pwedeng magkakaroon siya ng connection sa'yo. Yun. Kasi may communication eh. Tingnan natin. Your energy. Sa iba may delay eh. Hindi ko alam kung ano yun eh. Pero either may delay, madi-delay, i-delay, o magkakaroon ng pagpapaliban. May mga ganon sitwasyon. Sa iba naman sa inyo is, andun yung, there's a responsibility na kailangan mo na maging responsibilidad or may mga responsibilidad ka na kailangan mong gawin, aksyonan, panindigan. Energy ni Leo. Okay, when it comes sa iyong energy, is handito ka sa point ng buhay mo na meron ka mga bagay na parang mas mag-iisip ka na this time, mas magiging aware ka na this time, no, sa buhay. Kumbaga nandun din yung point na ay this week nandun din yung point, baka busy rin yung iba, baka busy kayo, ang dami yung iniisip, or mga bagay kayo isipin, or may mga multitask, o multiple priorities ka talaga na gagawin this week. Yun ang sinasabi dito. So, iba sa inyo na nandun yung point na babalik yung confident mo, babalik yung focus mo, mas may mga situation na magiging inspired ka this time, pwedeng nandun sa point na yon, o kaya is may mga new idea ka na ifo-pursue sa iba, ganyan, may mga ilelet go ka na, o kaya may mga bagay ka na iniisip or gagawin, no, o plano na ifo-pursue mo na, yan, magkakaroon sa iba ng awakening, sa iba is transformation ito, no? May mga bagay na magkakaroon ng transformation. Mas magfo-focus lang kasi ngayon sa mga sa mga nanaisin mo this time. Yun ang nakikita ko. But still, you're happy and satisfied sa anong meron ka ngayon, material or spiritual, yun ang nakikita ko sa iyo. Pwede rin naman kasi na may mga nakakausap ka, di ba? Or makakausap ka, or may marireceive ka na news, text message, communication na magiging masaya ka. Or pwede rin na may mga pangarap mo talaga na natutupad na o matutupad. Yun. Sa iba sa inyo, awareness is needed. Parating. Parating po sa kanya. Okay. Okay. Parating sa iyo, Leo. Parating sa iyo is nandito ka sa sitwasyon mo daw na magkakaroon ka ng reminiscing from the past situation eh. Yan, siguro may mga babalik-balikan ka, may maiisip ka na babalikan, o kaya may mga maiisip ka sa nakaraan, ganyan. Sa karelasyon man yan, sa trabaho man yan, sa mga bagay-bagay, no? Yun ang nakikita ko sa iyo dito. And then also, parating sa iyo is kasi may tao na gusto mag-confess sa iyo. Kilala mo to. May taong magko-confess sa iyo or may taong gusto kang kausapin. Yun ang sabi. Kilala mo na siya eh. Dati mo na, kilala mo siya. Either kapatid mo siya, dati mo karelasyon. Yan. Or dati nagkaroon ng connection sa iyo. Mga ganon. Parating din sa iyo, mate. Merong hindi. Merong lalaki eh. May lalaki ko nakikita eh. Kilala mo na tong lalaki na to.
Pero gusto niya kumanik sa'yo pero nagdadalawang isip siya. Hindi ko alam kung natatakot ba siya, hindi lang ba siya makapag-isip, hindi lang ba siya makapagsalita, o hindi niya alam kung tatawagan ka ba niya o iti-text ka niya. Or maybe sa iba is itong tao na 'to is ini-ignore mo talaga siya or ni-reject mo siya or ini-ignore ka niya or vice versa o ni-reject ka niya, vice versa. Or sa iba naman dito is sa iba kasi medyo may jungling situation ano, na magaganap pagdating sa pera mo or trabaho. Mag-ingat ka na lang, 'no, iwasan mo na lang 'to. But still hindi naman sayad ang nakikita ko sa'yo, pero magjo-jungling lang. And kinakailangan mo daw na talagang you need to start a new beginning into your life. Kung may mga bagay ka daw talaga na gusto mo ikat sa buhay mo at alisin, let go, gawin mo na daw. No, wag ka lang daw maghintay. But you need to prepare to take it action. At kailangan mo na talaga na maging practical daw ang sinasabi dito. May mga bagay na kailangan mo nang harapin. You need to use your intellect and your mind. No? Yung baga kailangan mo mag-pursue sa sitwasyon. Andito rin yung point na may gustong mag-apology or gusto ka talaga niya kausapin. Alam mo, Leo, may nakikita kasi ako dito na meron kang ginawa sa nakaraan. O basta may ginawa o nangyari, maybe, magre-regret ka raw. May regret situation eh. Hindi ko alam kung sa trabaho mo ba yan, sa paggastos mo ba yan, sa karelasyon mo ba yan. Basta merong regret. Or maybe may tao na nagkakaroon ng regret. Pwede nga doon sa point na yun. Sa iba ganun ah. Alam mo may mari-reveal eh. May hinihintay ka ba? Iba dito may hinihintay. Alagaan mo daw yung sarili mo ah. Sabi dito may recovery and abundance or something need to recover ang sinasabi dito. Kasi ang nangyayari sa sitwasyon mo ngayon kasi Leo parang back and forth. Parang ganoon, parang okay, hindi okay, okay, hindi okay. Minsan nagja-jungling pa. Yung mga ganun sitwasyon. Kaya kailangan mong harapin na ang mga dapat harapin. Dapat iwasan. Leo. Uy, mag-exercise daw kayo. O maybe, ba kailangan nyo talaga. Or nag-exercise talaga kayo. Ha? Sabay ka. Okay, dapat mo iwasan mo daw yung hindi ka magkaroon ng pagpaplano sa buhay mo o hindi ka mag-start ng new beginning into your life. Kung may mga bagay talaga na kailangan mo i-let go, alisin, gawin mo, tapusin, gawin mo. Andito rin yung point na you need to start a new beginning into your life. No? Kumbaga, mag-focus ka to fulfill or to achieve yung mga bagay na gusto mong ma-achieve talaga sa buhay mo. Huwag ka magkakaroon ng doubt, self-doubt, or syempre, focusing is needed, ano, handun na yung point na yun, huwag ka malalak of clarity or ideas. Andito rin yung point na kailangan mo daw na mas maging more adventurous, no? More adventurous, more creative, and planning. Tapos, kailangan mo daw talaga na magplano, no? Ng maigi. At kailangan mo na din daw ng manindigan sa buhay. Kailangan mo daw na matutunan o aralin kung paano ka talaga mas mag-growth sa buhay mo. Yun. Or paano ka pa mag-growth sa buhay mo. Yun ang sinasabi dito, ha? Yun. Well, your choices naman ito eh. So, nakita ko sa'yo dito. Tsaka be productive ha. Maging productive daw kayo. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, kung may mga gusto ka talaga na i-pursue mo yan. If you want to speak out, speak out. No? Kumbaga, huwag ka malilito. Huwag ka mag-iisip ng
negativity or what if, what ganito, what ganyan. Hindi. No? Forso lang ng forso, plano lang ng plano ang sinasabi dito. Yon ang sabi dito sa iyo. Gawin mo yung lahat talaga para mas more kang mag-success at yung mga idea mo, i-pursue mo yun. Kasi may victory and success na naghihintay sa iyo eh. No? May mga good news and ano nga eh. Diba? Yun nga lang, kailangan lang talaga yung plano at action mo dito. Love, kapatid, anak, ay, naku, mali ito yung baraha ko. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, love ni Leo. Introvert kayo? Diba dito parang may pagka-introvert? Siguro minsan gusto mo lang talaga mag-isa, no? Love. Mas you like yourself. Pero okay naman yun. Sa love po niya, diba? May someone na. Kung single ka, aba, merong tao na pinapahalagahan ka dito. Pero hindi ko alam bakit. No, may isa? May taong mahalaga sa iyo or isa o dalawa sa iba ha. They still holding you. Sabi niya, gusto kitang alagaan, pinapahalagahan kita, sabi niya. Ang nakikita ko lang sa kanya is may mga gusto siyang sabihin sa iyo na ninanais niya o inaasam niya, pero medyo naguguluhan ata siya. Hindi ko alam kung minsan kakausapin ka niya or hindi, kakausapin, hindi, or text message man niya na, ganun ang nakikita ko. Medyo nagsistruggle kasi siya or maybe itong tao na to is back and forth talaga to, no? Pagdating sa connection, pagdating sa'yo. Pwedeng nasa ibang bansa or pwede rin na busy siya or basta may mga struggle situation ako nakita sa kanya. Sa nakita ko dito. Sa iba, kung kayo nagkahiwalay nitong tao na to, oo, nagkaroon ng paghihiwalay, no? Pero kahit na nagkahiwalay kayo nitong tao na to, naalala ka pa rin ito. Yun ang nakikita ko sa kanya. Gusto ka pa rin niyang makausap or pwede rin kasi na nagkakaroon kayo ng pag-uusap. They're still holding pagdating sa connection na ito, sa nakikita ko dito. Handun din naman yung point na gusto ka pa rin naman niya. No, may gusto pa rin siya sa'yo. Medyo, wag naman sana siyang nagbangis-salawahan, Well, kailangan pumili lang siya ng isa. Yun ang nakita ko dito. Kasi medyo, sala sa lamig, sala sa init din kasi itong tao na to. Well, nasa sa'yo naman yung choice. Iba sa inyo is, nagkaroon talaga ng third party. Or pwedeng ikaw rin kasi yung third party, Yun. But still care, pa rin naman na nakita ko sa kanya dito. Still care at nandun pa rin na nakatanaw pa rin sa sayo. No, naalala niya yung mga saya mo, yung simpleng tawa or simpleng kasiyahan na naibibigay o napakita mo sa kanya. Yun, naalala niya yun. Okay, kung kayo naman is iba ang alindog. Babae ka man o lalaki ha? Saan ka? Okay. Natawa akong bigla. Ba't lumabas siya sa bibig ko? Kung kayo naman is may third party relationship, ano ka na lang sa sitwasyon mo? Siyempre na, hindi naman mawawala yun. O baka naman ikaw yung third party. Naghihintay ka. No, mahalaga you still holding or vice versa. Alam mo yung may mga time talaga na hindi talaga ka magkakaintindihan eh. Okay lang naman din kung okay sa'yo na minsan pupunta sa kabila, pupunta sa'yo, pupunta sa kabila. Wala na eh, struggle na to. Tsaka hindi na rin naman, may mga team talaga na hindi na rin kinakakaintindihan. Minsan may mga pag-aaway, di ba? Mataas din ang ego ng isa. Oh, pero nasa sa'yo to, di ba? If you want to try to make it balance pa rin, well, nasa sa'yo to. Basta wag mo kakalimutan yung sarili mo, napahalagahan mo. Di ba? Okay lang na pahalagahan mo siya, pero pahalagahan mo rin yung sarili mo dito. Di ba? Yun na nakikita ko dito. Magkaiba nga kayo ng energy nito eh. Kasi siya, siya eh. Ikaw napaka very caring mo. Siya napaka very passionate. Alam mo yun yung siya, medyo may pagka-hungry yung part niya. Ganun.
Kung kayo naman is walang third party relationship, handun yung love, awareness, care, happiness, and then also is pagpapahalaga or caring ng bawat isa, no? Yun, palagi naman kayo nag-uusap or may mga pag-uusap naman na nagiging okay. Andun na naman andun naman yung satisfy ka, tanggap mo siya, tanggap ka niya. Alam mo yun, nandun sa point na yun. Yun nga lang, syempre, hindi naman maaalis kasi sa isang relasyon na darating talaga yung point na may mga hindi pagkakaintindihan, may mga struggle na pagdadaanan, or pwede rin kasi na LDR kayo, o 'di ba? O kaya may mga traveling situation, 'di ba? O may mga ikaw or siya, 'di ba? Pwedeng nandun sa point na yun kasi may movement akong nakikita kasi. Yun, may mga kakaharapin o kinakaharap o noon pa man ito na struggle pagdating sa koneksyon, ano, yun ang nakikita ko sa iba. Tingnan natin. Kamusta po yung money ni Leo this week? Okay, pagdating sa iyong money is, ang sinasabi, sa money ang trabaho to okay, unahin natin sa trabaho. Sa trabaho mo, pag-uusapan ka. Kumbaga, you will become a center of attention, ganyan. Nandun din yung point na may mga, na you achieve, yung ina-achieve mo naman yung gusto mo, kahit pa paano, sa nakikita ko sa iyo dito, no? Kumbaga, nandun yung point na kung may mga struggle, problem, or stress man na nangyayari sa trabaho mo, nalalakpasan mo talaga siya, no? Yun nga lang, pabalik-balik lang, no? Paulit-ulit na nagaganap lang. Siguro ang kinakailangan mo lang siguro talaga is kailangan mo talaga na mag-focus, no? Or kung may mga bagay talaga na tapusin, or kailangan mo siguro ilaya yung sarili mo sa isang sitwasyon para mas maging maganda more, no? Yung takbo nito. Sa iba naman sa inyo, sa iba is may achievement ako na nakikita sa iyo. Ibig sabihin is may mga matatapos o may mga achievement na darating sa iyo o may mga offer. Ako, no, pwede may darating na tao o may offer na project o may mga creation idea ka na gagawin. Yun na daw yung makakatulong sa iyo, no, to success your situation. Sa pera kasi dito, sa pera mo is, kung titingnan ko dito, okay, okay ka naman eh, no, Leo, magaling ka talaga, no, sa sitwasyon. Yun nga lang siguro, kasi may victory and success ako nakikita pagdating sa'yo, sa pera o sa trabaho. Yun nga lang siguro, minsan din siguro, parang nauulit yung nakaraan. Alam mo yun? Or may mga bagay lang din na nahahatak ka ng nakaraan. Pwede rin kasi na iba sa inyo, may mga utang kayo, o kaya is may mga sitwasyon related to trabaho or money na kailangang asikasuhin, kailangan tapusin, kailangan gawin, pwedeng nahando sa point na yun. But still, nahandoon yung point na may pagtatapos na magaganap o mangyayari. Sa iba, papayuhan ko kayo ha, sa iba daw is, sa trabaho niyo may mga bully situation, ano? Well, natural na kasi yan eh. Kahit naman saan ka lumugar, 'di ba? Alam mo yun yung mga tao na ano eh, yung mahiling magbully, yun yung mga tao na walang magawa sa buhay. Nakikita nila yung ibang tao kaysa sa nakikita nila yung sarili nila. Alam mo yun? O at least sikat ka, 'di ba? Yan na nakikita ko sa dito. And then sa iba is you need to keep moving to reach your goal daw, ano? Pagdating sa iyong paglago sa iyong kaperahan. Yun ang sinasabi dito. Kasi ngayon medyo may mga tensyon na kailangang solusyonan. Sa iba, pera man yan o trabaho, o may mga tensyon, o kaya may mga tensyon pa talaga na hindi pa totally tapos, mga ganun. Sa iba medyo may mga complicated na na malalakpasan mo naman siya. May mga complicated situation lang, pero malalakpasan mo yung nakikita ko sa iyo. Hindi naman siguro kalabisan, parang mangyayari lang siya uli, ganun. Nangyari na yun dati, pero mangyayari lang uli. But still, makakalaya ka sa sitwasyon mo. You will back from the basic talaga, no? Yun na nakikita ko sa iyo.
Arigatou namaste, God bless.